7 Challenger, handa na ba kayong matuto? Yes! Kapag sinabi kong handa na ba kayong matuto, ang sasabihin nyo lang mga aba, syempre. Ulit, grade 7 Challenger, handa na ba kayong matuto? Aba, syempre! Okay, mahusay. Maaaring kumuha na kayo ng 4 na grupo. Gumawa ng pilot at gumawa ng okay na? Okay, para sa ating pagdadala ng lumibad, pwede nyo mga leader, pakitignan nyo mga kagrupo mo kung may lumibad ba ngayong araw. Group 1? Wala, okay, magaling. Palakpakan naman natin ng Group 1. Wala din, o palakpakan din natin. Wala din, okay, palakpakan natin. Group 4? Meron po. Sino? Isa si? Carl. Okay, si Carl. Pwede sa susunod na ating pagkita, maaaring sabihan siya na magdala ng excuse letter kung bakit siya lumibad sa klase ng araw. Okay? Ay, excuse letter na siya, okay? Thank you. Handa na ba kayo matuto? Yes! Okay? Handa na ba kayo matuto? Aba, siyempre! Okay? Yung mga paper sa bawat grupo, pumunta sa harapan, ipakita natin yung materials na gagawin. Outrider. Jadi, okay? Ang ating unang gawain ay ayusin pa ako. Pakibasa yung sabay-sabay, Group 1. Ayusin ang salita at ilagay ito sa kahon kung ito ay kabilang o di kabilang sa ASEAN. Okay? Ito ang inyong gagawin. Kabilang o di kabilang. Andiyan na siya sa loob ng inyong envelope at pagsulat sa may cartolina.
maraming salamat. Group 1, Group 2. Okay, maraming salamat. Next group. Okay. Maraming salamat. Palakpakan. Next group. Next group natin. Ang sinulat ng aking grupo sa kapito ay tatanang ko. At sa hindi kabilang may kamulos at video. Okay, maraming salamat. Dahil ang lahat ay nagsasabi ng tama, ang ating gawain, lahat ay makakareceive ng note. Okay, maraming salamat. Para sa ating layunin ngayong araw, pakibasa, Group 2. Layunin. Layunin na ilalahad ang pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN. Napapangalagahan ang papel ng Pilipinas sa ASEAN. Nakikibahagi sa talakayan sa pamamagitan ng pakikilahok at pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa pagsapi ng Pilipinas sa ASEAN. Okay? Yan ang layunin natin ngayong araw sa ating tatalakayin. Okay? Bago tayo mag-umpisa, tayo ulit ay magkakaroon ng isang panggawain na pinamagatan ko. Picture vowel. Na kung saan, pakibasa, Group 3. Sagutin ang bawat mathematical equation sa ibaba. Ang numerong makukuha sa sagot ay may katumbas na letra batay sa pagkakasunod-sunod ng vowel. A hanggang 5, E hanggang 10, I hanggang 20, O hanggang 30, U hanggang 40. Isulat ang tamang letra bilang sagot sa bawat ilan. Okay, maraming salamat. Ito ang picture vowel na gagamitin natin. Gagamitin niyo yung whiteboard at saka yung whiteboard marker na naibigay sa inyo at kayo ay magpapaunahan. Paunahan dito sa pagbuhat. Kayo ay makakatanggap ng mga puntos. Okay? Medyo mo lang i-compute, tapos yung lalabas na resulta ay titignan nyo kung andito. Yes? Taas. Taas. Okay, Narciso. Ramos, tignan natin. Group number 3. Tama, okay? Ang group bilang mga katanggap ng dito. Next. Pwede mo po kayo dito. Okay, next. Paunahan ha.
Okay? Ako ay nagkamali sa nilagay ko dito sa mic. Pangalawang word. Ang tamang sagot dyan ay ang Pilipinas. Okay? Lahat makakatanggap ng puntos. Next. Next. ASEAN. Mahusay. Ang group 4 ay makakatanggap ng puntos. Nadagdagan ko na lang yung puntos ni mamaya. Next. Okay. Batay sa inyong nabuo, ganito ni pag-grade para mas madali ako makalagay ng puntos. Pakita niyo po ay para hindi. Okay. Okay? Batay sa inyong mga nabuong mga salita, ano kaya ang pag-aaralan natin ngayong araw? Tungkol sa ASEAN, ano ba? Pilipinas, tungkol sa Pilipinas, ano pa? Tungkol sa mga bumuo sa ASEAN? Pagsabi ng Pilipinas sa ASEAN, okay, mahusay? Dahil ikaw ay nakasagot, ikaw ay may reward. Okay? Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagsabi ng Pilipinas sa ASEAN. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay magta-time travel bago sumati ang Pilipinas sa ASEAN. May mga organisasyon unang nabuo at nakasali ang Pilipinas. Ito ang pakibasa? Southeast Asia Treaty Organization. Next. Association of Southeast Asia. Last. Malaysia, Philippines, Indonesia. Okay. Ang Southeast Asia Treaty Organization ay isang organisasyon na sinalihan ng Pilipinas noong 1954 na kung saan ang layunin nito ay tapusin ang pananakop ng mga komunista sa Timog Silangang Asya. Okay? Ngunit ang Southeast Asian Treaty Organization ay hindi nagtagumpay, kaya naman sila ulit ay nakabuo ng isang organisasyon na tinatawag na Association of Southeast Asia. na kung saan ang layunin naman ng Association of Southeast Asia ay palaguin ang ekonomiya at kultura ng mga bansang kasapit dito. Okay? Ngunit ito ay hindi nagtagumpay. Dahil, bakit kayo hindi nagtagumpay ang Southeast Asia? Yes? Nagkawatak-watak ang mga bansa sa Southeast Asia? Ano pa? Ano pa? Okay, bago pala tayo magpatuloy class, meron pala akong nakalimutan na hindi yung pinapaalala sa akin. Yung assignment. Pwede ba kayo, Peter? Makipalike tayo mga assignment ng kagrupo nyo bago tayo magpatuloy? Maraming salamat.
Walang pagkakaisa. Mahusay? Okay. Kaya hindi nagtagumpay ang Association of Southeast Asia. Ang Indonesia ay hindi umayag sa pagkakaroon ng Malaysia ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Kaya naman, si Sakurno na presidente ng Indonesia ay napatalsik at nagkaroon ang mga kasabi ng Association of Southeast Asian Nations ng pagkakataon upang magkaroon ng isang kasunduan pangkapayapaan noong Agosto 11, 1966. Okay? Kaya hindi siya nagtagumpay. Then, ang Mapilindo, Malaysia, Philippines, and Indonesia. Bakit kaya siya namuo? Ano kaya ang layunin ng Mapilindo? Anyone? Okay? Ang layunin ng Mapilindo ay pareho din sila ng Association of Southeast Asia na magkaroon ng maunlad na ekonomiya at mayabong ng iba't ibang kultura. Ngunit ito ay hindi nagtagumpay dahil saan? Kulang sa pondo? Hindi nagtagumpay ang Mapilindo dahil sa situaan ng Malaysia at saka ng Pilipinas. Okay? Dahil dito sa pag-aagawan nila sa isang teritoryo na tinatawag na Sabah. Ngunit, ang nanalo sa pag-aagawan na iyon ay ang Malaysia, kaya naman ang Sabah ay sa kanila. Nais ko lamang ipresenta sa inyo ang mukha ni Narciso Ramos. Na lumagda saan? Saan siya lumagda? Kasunduan ng ASEAN. Okay, mahusay. Anong taon kaya nilagdaan ang Association of Southeast Asian Nations? Yes, kuya. Agosto 8, 1967. Sino kaya lumagda dito? Si Narciso Ramos. Okay, mahusay. Okay? Ang Pilipinas ay isa sa original na kasabing bansa ng ASEAN. Ngunit ito ang mga bansa na tinatawag na Father of ASEAN. Ang presidente ng Malaysia na si sino? Tun Abdul Razak. Ang presidente naman ng Thailand na si Dr. Nat Roman. At ang presidente ng Singapore na si Ezra Haratman. At ang presidente ng Indonesia na si Okay. Sila ang tinatawag na ano? Father of ASEAN, mahusay. Okay. Ang layunin ng Pilipinas sa pagsali sa ASEAN ay kapayapaan. Okay. Dito sa ating bansa, kayo ba ay mapayapang namumuhay? Bakit no? Yes, kuya. Corruption. Ano pa? Kahirapan? Kakulangan sa edukasyon. Ano pa? Yes? Walang pagkakaisa. Ang pangalawang layunin ng Pilipinas kung bakit sila sumali sa Association of Southeast Asian Nations ay kaunlarang ekonomiko. Ano nga ba ang pagkakaiba ng ekonomiya noon sa ekonomiya ngayon? Okay. Meron ba silang pagkakaiba? Ano yung pagkakaiba? Yes, kuya. Maunlad noon, mas gayon hindi na. Okay, mahusay. Ang layunin ng Pilipinas kung bakit sila sumali sa Association of Southeast Asian Nations ay paunlad
nag nagsusupply. Tayo ang nagsusupply ng bigas sa ibang bansa. Ngunit bakit kaya tayo nakumukuha ng supply ng bigas sa Pilipinas? Sino kaya ang nagtutula? Presidente? Gobyerno. Gobyerno, okay, mahusay. Ano dapat ang kailangan gawin ng gobyerno? Mga gobyerno, magtanim ng mga halaman? Magpatupad ng mga batas na sumusuporta sa mga farmers sa ating bansa. Okay, mahusay. Next. Ang layunin, pakibasa. Pagkakaisa sa kulturang Asyano. Okay, pagkakaisa sa kulturang Asyano. Dito sa ating paaralan, taon-taon tayo ay nagse-celebrate ng IT Month celebration. Sino yung mga IT dito? Okay. Hindi mo kakabila. Ikugaw. Sino pa? Kuya, paepal ka lang! Anong tipo ka? Ganda. Okay. Ano yung mga programang ipinibigay sa inyo ng ating paaralan upang ang kultura ninyo ay ma-preserve? Kagaya na lamang ng performance ng grade 9 noon. Sino yung nanood? Sa street dancing competition nila. Yun ay pagpapakita ng iba't ibang kultura ng Pilipinas. Okay? Yun naman, ang layunin ng Pilipinas ay ang pagkakaisa sa kulturang Asyano. Hindi lamang ipakilala ang kultura dito sa ating sariling bansa, ngunit ito ay may pakilala hanggang sa iba't ibang bansa. Okay, mahusay. Last, okay, pagtutulungan sa sakuna. Di ba nung nakaraang mga buwan, tayo ay sunod-sunod na binagyo, okay? Ano yung mga paraan ninyo upang magbigyan ng tulong ng ibang mga tao na sila ng bagyo? Magbibigay ng relief goods. Mahusay, ginawa mo ba yan noon? Yes, okay. Ano pa? Pagbibigay ng mga kagamitan, gaya na lang na gamit. Okay? Dahil sa ating mga Pilipino, likas ang salitang pagpapayahan. Okay? Next. Ang ating naman tatalakayin ay ang pakibasa. Mahalagang papel ng Pilipinas. Kung kayo ay may katanungan o hindi naiintindihan sa ating talakayan, maaari kayo magtaas ng kamay upang aking sagutin ang inyong mga katanungan. Okay? Okay ba? Mahalagang papel daw ng Pilipinas ay tagapagtatag. Paano bang tagapagtatag? Bakit kaya mahalagang papel ng Pilipinas ay tagapagtatag? Dahil ang Pilipinas ay isa sa Father of Asia na nagtatag dito. Okay? Next. Makibasa ng sabay-sabay. Pagtataguyod ng kapayapaan. Okay, mahalagang papel daw ng Pilipinas ay tagapagtaguyod ng kapayapaan. Bakit dito sa ating bansa? Mapayapa ba tayo namumuhay sa ating bansa? No. Ano yung mga napapansin nyo sa panahon ngayon? Yes, Kuya Tor. Maraming nangyayaring krimen. Okay. Ano kaya ang ginagawa ng gobyerno upang masolusyonan ito? Wala? Wala bang ginagawa? Okay? Ang gobyerno daw ay gumagawa ng paraan upang ang mga tao ay mabigyan ng impormasyon upang umiwas sa mga panganib. Okay? Ano pa? Okay, gumagawa sila ng batas upang ano?
Inayos ang ekonomiya. Okay. Mahusay. Next. Bakit kayo tagapagpabilis ang ekonomiya ng Pilipinas? Ano ba ang sinusupply ng Pilipinas sa ibang bansa? Bigas? Ito? Perlas? Ano pa? Mga materyales lang ba? Tayo bilang tao. Di ba tayo nakatulong sa ating ekonomiya? Di ba? Ang Pilipinas ang may pinakamaraming OFW na nagtatrabaho para sa okay, dahil sila ay nakatulong sa ating paglago ng ekonomiya. Kaya ng pagkaya gusto ng tigay-ibang bansa na kunin ang mga Pilipino. Ano kaya yung mga katangian na meron ng Pilipino? Masipag. Masipag, ano pa? Mabuti? Matyaga, okay. Lahat ng inyong binanggit ay tama. Tamang katangian ng mga mabubuting Pilipino. Okay? Pakibasa na sabay-sabay. Tagapagtanggol ng karapatan. Ang mahalagang papel ng Pilipinas sa ating bansa. Dahil, naalala niyo ba yung OFW na pinuwi na sa Pilipinas dahil yung sinintensyahan ng kamatayan, ngunit ang ating presidente ay nakipag-usap sa presidente ng isang bansa na nakalimutan ko yung pangalan ng babae na yun, ngunit meron tayong isang Pilipina. Okay, si Mary Jane, salamat sa pagpapaalala. Nabalitaan niyo yun? Hindi nabalitaan si Mary Jane? Diba ang nangyari sa kanya ay ang pagtatanim ng droga sa kanya? Pagkaya sa airport. Okay. Ayun, nakauwi na siya sa Pilipinas. Ngunit, siya pa rin ay nakakulong dahil hindi pa natatapos ang kanya tayo. Next. Okay, tagapagtala ng pagkakaisa dahil alam naman natin na ang mga Pilipino ay ano? May at pagtutulungan. Okay? Handa na ba kayo sa ating mga katanungan? Or may mga katanungan ba kayo? Wala kayong katanungan? So, naiintindihan yung ating talakayan ngayong araw. Handa na ba kayong sumagot sa ating mga katanungan? Okay. Buhay na buhay. Question number 1. Okay, Tor. Ang katangian na sa mga gusto kong sabihin ay yung hindi na bumabasa sa akin dahil mananag ito. Yung sila mismo yung gagawa ng paraan upang makatulong sa iba. Hindi sila iba. Okay, sila ang gagawa ng paraan upang makatulong sa ibang tao. Mahusay, Tor. Sino pa ang gustong sumagot? Okay, ate. May kooperasyon at pamikisa. Maraming salamat. Meron pa? Meron pa yung leader ng grupa, nilaban? Wala na. Okay, may next pa. Pangalawang katanungan. Bilang isang mag-aaral? Ay. Sabi nyo? Okay, yan o, si ate. Mag-attend sa flag ceremony. Ano pa? Kenneth daw. Kenneth, nag-please na siya, nag-please. Kenneth, sige. Sumunod sa mga batas. Ayun. Sa ate. Head no? Okay, kuya. Linisin ang kapaligiran. Okay, sa kapaligiran?
Tayo ulit ay magkakaroon ng isang gawain na pinamagatan ko. Gawain 3, advertisement campaign. Panuto, ang bawat grupo ay magpapagalingan sa pagbuo ng isang advertisement campaign ang pangitayatin ng mga tao na sumali sa inyong organisasyon. Okay, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay, maaari na kayo mag-umpisa na mag-usap-usap kung ano ang inyong i-represent na sa ating klase. Okay, pwede nyo i-open ang cellphone nyo, ngunit tungkol lang dapat sa mga discussion natin yung araw na ito. Magkagamitan. Okay, lahat ba nag-submit ng assignment? Naiwan sa bahay? Okay na? Kaya bang lahat? Yes! Okay. Okay? Group 1? Group 1. Okay, group 1? Okay? Habang nag-represent ang ibang grupo, pwede makinig na kayo. Okay? 1. Okay, ang pamantayan natin sa pagpupuntos. Cooperation 5. Kakupan sa paksa natin. Pagkamalikain 5. Okay? Total of? Okay, start na. 1, 2, 3, go! Warriors, run.
1, 2, 3. Warriors of Asia! We are a different team now. We are the ones who win now. Every one of us. We won't lose from any one of you. Stop! Wala natin ito maayos. Nag-aaway na! Wala natin ito maayos. Uy, ano ba? Kailangan natin ito. Tigilan na natin. Ano? Kailangan natin ito panitigilan. Sige nga, paano mo magpapatay ka na kami? Sa totoo lang, yung mga kababayan natin na pwede makakatulong sa atin. Mga kababayan, tulungan niyo kami gumawa, gawin ang Pilipinas isang ligtas na bansa. Kung gagawa tayo ng isang pagkakataon, sa iba't kasali ako ng iba't ibang bansa sa Asia, Southeast Asia. Gagawin natin, gagawin natin sa iyan, sa pagbuo ng trabaho. Makukuha natin yung pag-protect natin sa bansa at pag-unlad sa ating ekonomiya at kultura. Huwag natin pabayaan at hayaang Ang ating bansa. Pwede na natin gawin ito. Gawin na natin itong ASEAN para mag-protect at mapag-unlad ang ating ekonomiya. paglaban ng ekonomiya. Paglaban ang ekonomiya! Palakpakan naman natin siya. Okay, 1, 2, 3, go! Magandang buhay po mga guro. Narito po kami upang ibahagi ang aming sa mga tinatawag na Kultura ASEAN. Daw sa mga namin ay nagpapaliwanag ng paglago sa ilang na kaalaman at may pamantayan na ikilan sa loob ng kaliwag po rin tama at ang kultura ASEAN ay isa din sa mahal na kung saan natutulong sa pagpapalago sa ekonomiya at Okay, palakpakan naman natin siya. Okay, ikaw na po. ASEAN. Kultura ASEAN, are you ready? Yes, we are ready. We are always
Okay, USNP. Handa na ba kayo? Yes. Sabay-sabay, group 4, isa sablay, ito ang sabay-sabay, group 4, walang sablay. Pag-uusap po kami sa nagbabago. May isang grupo ang binuo ng estudyante na para lang gano'n sa General Organization o mas kinalabi ng NDDC. Ang ginawa nilang grupo ay ang USN o mas kilala sa Union Sovereign Ang layunin ng aming grupo ay upang tulungan ang ASEAN upang mapanatili ang paglago at mapaunlad ang ating bayan. Hinihiling ko sa aking mga kamag-aral o sa aking mga kababayan na kayo ay makiisa sa aming ginawang grupo upang mapaunlad at mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Ako po ay magiging masaya at ang USNP kung kayo ay makikiisa sa aming ginawang grupo. Maraming salamat sa inyo. Napakalaman natin ang group 4. Okay, para sa aking pagpupuntos, binigyan ko ng 18 points ang group 1 dahil mahusay naman kayo sa pagprepresenta, ngunit nakulangan lamang ako sa content na pinakita ko. Okay? Sa group 2 naman, 20 points. Dahil pagkamalikain, gumawa sila ng isang kanta. Next naman, ang group 3, 20 points din. Okay? Dahil nalama ako sa kanilang kakupan sa paksa at ang pagkakaisa nila. At group 4 naman ay 19 points. Okay? Handa na ba kayo sa next na gawain? Yes. Handa na ba kayo sa next na gawain? Okay? Ang bawat grupo ay mabibigyan ng 5 minuto upang isulat sa isang kartolina ang tatlong organisasyon na tinalakay, dalawang layunin ng Pilipinas, at isang mahalagang natutunan sa aralin. Okay? Sa likod na lamang ng inyong kartolina kanina. Ay, kahit wag na. Kahit wag na. Okay, naintindihan niyo ba? 3, 2, 1. Tatlong organisasyon na tinalakay, dalawang layunin ng Pilipinas, sa pagsaki, sa ASEAN, at isang mahalagang natutunan nyo ngayong araw. Okay?
Okay, tanong po no? Jake, ang required ng group 1 upang ating malaman ang kanilang katutunan, organisasyon, at ang gagawin ng Pilipinas. Okay na? Okay na? Mag-ayos sa upuan. Makinig na tayo sa group ni Jerry. Upo na, upo na. Upo na ang lahat. Okay. Okay na. Okay, maraming salamat para makalimutan sa upuan. Okay, upang ating alamin kung kayo ba talaga ay may natutunan sa araw nito, ako ay magbibigay ng isang piraso ng papel upang inyong sagutan. Pakipasa, 1, 2, 3, 4, 5. Magsagot tayo sa 1/2. Or sa likod na lang ng papel, okay na. Okay, kuya. Pakipasa sa likod. Pagkatapos ng sagutan, pakipasa sa harapan. Para sa inyong takdak-aralin mamaya.
akin, ako bibigyan mo tatlong aralin. Okay? Para sa inyong takdang aralin, pakilabas ang inyong mga notebook. Pakilabas ang inyong notebook at okay? Ano ang RCEP? Okay? Ano ang RCEP? RCEP. Ano ang RCEP? At ano ang magandang idulot ng RCEP sa Pilipinas? RCEP. At ano ang magandang idulot ng RCEP? Ano ang magandang itulot ng RCEP sa Pilipinas? Okay na? Yes! Dahil dyan, maraming salamat, Grade 7 Challenger. Okay, salamat. Okay, thank you sa inyong lahat. Dahil hindi successful ang memories ninyo. Wala! Huwag gago mo. Okay na, okay na. Bago pinaka mo?
Sagot ka. Si ma'am naman nagre-record ko. Oo, balik ka. Thank you, kung di alam ko. Thank you very much. May ulo ka na ulo. Nakatingin ka. Jermaine! Nakatingin sa ulo. Jermaine! Wait,